Magandang hapon po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong gabi ng Linggo, September 17, 2023 at sa mga susunod na araw. Patuloy po ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa malaking bahagi po ng Mindanao. Ito yung makapal na linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa northern and southern hemisphere. So kapag po may nagtatagpong hangin, asahan na po yung mga kaulapan at mga pag-uulan. Patuloy ang ITCZ sa mga susunod na araw dito po sa malaking bahagi ng Mindanao and even Visayas hanggang sa kalagitnaan po ng linggong ito. Samantala, bagamat wala naman tayo nakikita na bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility in the next 3 days, possible naman po na may mabuong circulation or low pressure area na naka-embed dito sa ITCZ sa mga susunod na araw. So patuloy po tayong magmo-monitor. Sa mga susunod na oras, asahan po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kung sa Luzon and Visayas, ito po ay dulot ng localized thunderstorms o yung mga pag-uulan dulot po ng kainitan pagsapit po ng tanghali kaya may nabubuo tayo ng makakapal na mga ulap na siya nagdadala naman po ng mga pag-ulan na nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. So kitang-kita dito sa ating latest animation yung mga possible thunderstorm this afternoon hanggang bukas ng madaling araw sa malaking bahagi po ng northern and central Luzon at maging dito rin po sa may bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, and Mimaropa as well as most of Visayas. Pinakamadadalas ang mga pag-ulan pagsapit po dito sa Mindanao sa mga susunod na oras, dulot po yan ng Intertropical Convergence Zone. At mas maraming lugar ang maapektuhan po nito, maaaring tuloy-tuloy sa ibang lugar, but then sa ibang lugar naman po is nagkakaroon lamang ng on and off na mga pag-uulan. So kung lalabas po ng bahay ngayong gabi, ay magdala ng payong at mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. By tomorrow po, halos similar na weather conditions ang mararanasan ng ating mga kababayan sa Luzon as today. So asahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa araw po ng Lunes. Ilang lugar na as early as morning magkakaroon ng mga pag-ulan, but then again, hindi po ito tuloy-tuloy at hindi naman po malalakas. Asahan po yung mga thunderstorm, mga isolated thunderstorm over parts of southern Luzon, pagsapit po ng umaga, then malaking bahagi pa po ng Luzon, ang magkakaroon din ng mga localized thunderstorm pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Mainit din po pagsapit ng tanghali, kung dito sa Metro Manila hanggang 33 degrees Celsius, and in other areas sa mga kapatagan po between 32 to 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, by tomorrow, asahan din po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa umaga po yan. Then pagsapit ng tanghali, posibleng mainit na hanggang 33 degrees Celsius na temperatura. Then sa hapon hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na sa ilang lugar at asahan din po ang mga pag-uulan dulot ng localized thunderstorms din. At manguli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, by tomorrow, asahan pa rin ang makulimlim na panahon umaga pa lamang at ilang lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan dulot po ng ITCZ. So kung lalabas po ng bahay, magdala ng payong. Pagsapit po ng hapon hanggang sa madaling araw, asahan pa rin ang mataas na chance ng mga pag-ulan dulot pa rin ng ITCZ. So mag-ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging magantabay sa mga possible updates or heavy rainfall warnings ng Pag-asa. By tomorrow at sa mga susunod na araw, asahan pa rin po wala naman tayong itataas na gale warning or babala sa matataas sa mga pag-alon. Banayad hanggang katamtaman ang mga pag-alon po natin in the coming days. Possible lamang yung hanggang 2 metron taas sa mga pag-alon kapag meron tayong mga thunderstorm. And for the next 3 days, asahan pa rin po ang epekto ng ITCZ sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao. So uulanin pa rin po ang malaking bahagi ng ating bansa. May mga localized thunderstorms naman in other areas of Luzon. Kabilang na lamang dito sa Metro Manila, from Tuesday hanggang Thursday, asahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali, then possible yung hanggang 32 degrees Celsius na maximum temperature. Magdala po ng payong kung lalabas ng bahay sa hapon dahil possible pa rin ang mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, sa kalagitnaan ng linggong ito, asahan pa rin ng generally maaraw na umaga, then sa tanghali po, hindi pa kainitan hanggang 24 degrees Celsius. Sa dakong hapon hanggang gabi, mataas ang tsansa po ng mga pag-uulan, dulot din po ng localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan sa Kabikulan, kabilang ang Legazpi City, pagsabit po ng Tuesday, bahagyang maulap hanggang maulap pa ang kalangitan in general, nasasama ng mga saglit na pag-uulan umaga, tanghali at hapon. Then pagsapit po ng Wednesday and Thursday, asahan ng generally makulimlim na panahon at sasamahan din ito ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Dulot po yan ng ITCZ or possible low pressure area doon sa may silangan po ng Bicol Region.
Sa ating mga kababayan dito sa Metro Cebu at sa malaking bahagi na rin po ng Visayas, asahan din po ang maulap na kalangitan Tuesday hanggang Thursday. Magdala po ng bayong kung lalabas ng bahay. Possible po ang kalat-kalat ng mga light to moderate with at times heavy rains. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At panguli sa atong mga kaigsuonan din na sa Metro Davao or for the entire Davao region na rin po, Tuesday and Wednesday, maulap pa rin ang kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dulot ng ITCZ. Then pagsapit po ng Thursday, bahagyang bubuti ang panahon dito sa Davao region at sasamahan lamang po ng mga saglit na pag-uulan. Ang araw ay lulubog 5:57 ng hapon at sisikat muli ito 5:45 ng umaga.